The greatest is love. And God's love never fails. Patutunayan po yan ng Biblia. 1 Corinthians 13:13. Dito ko po kinuha ang unang topic. And now, these three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of this is the greatest na higit pa kaysa faith ay higit pa sa pag-asa ang love. Palakpakan natin si Lord. Explain ko po yan na later. Basahin natin sa Tagalog. 1 Corinthians 13:13, Tagalog. Tatlong bagay ang mananatili. Nananatili. Pagtitiwala, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila, sabihin natin, makinig. Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Palapakan natin ang Diyos ng pag-ibig. 1 Corinthians 13:8. Saan natin kunuha yung kasunod na that love never fails. Dito po sa 1 Corinthians 13:8. Sabay-sabay tayo magbasa. Love never fails. It never fades. Amplified po yan. No end. It is eternal. But as for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. Sila ay lilipas. As for the gift of special knowledge, it will pass away. So tinutukoy po dito, lilipas ang mga regalo ng Lord. Regalo ng gift of wisdom, gift of prophecy, gift of interpretation of the dreams, gift of tongues, gift of knowledge and wisdom. Ito po'y lilipas. Pero love never fails. Basahin natin sa Tagalog. May katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan kasi regalo yun eh. Ganon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit, ilakas natin, ang pag-ibig ay walang. Palakpakan natin ang Diyos ng pag-ibig. Mawawala ang lahat ng gifts na niregalo ni Lord, the gift, different gifts. Ang pagpapahayag, ang galing, ang talents, pero ang pag-ibig ay hindi. Mananatili. First, dyan, mamaya ko po explain. Kinuha ko lang po at pinakita sa inyo kung saan ko kinuha ang topic. Mamaya explain ko po. Ito po yung maganda. 1 John 4:19. At ito'y dapat mong paniwalaan para hindi ka magmalaki. At para hindi ka mamroblema. Para hindi mawala sa iyo ang pagdududa. Basahin mo ito. We love because He first loved us. Ikaw at ako ay magagawa nating magmahal kung malinaw sa iyo. The 1 John 4:19, magagawa mo yan kung totoong nasa iyo ang Diyos ng pag-ibig. At ang kaharap ko rito, tinanggap si Kristo at nananahan sa iyo ang Diyos ng pag-ibig. Sabi ko po, ang kaharap ko ngayon, tumanggap na totoo kay Kristo, nananahan sa iyo ang Diyos ng pag-ibig. Nananahan sa iyo ang Diyos ng pag-ibig. Palakpakan natin si Lord. Huwag mong ipagmamalaki ang galing ng pagmamahal mo dahil ang totoo, ang Diyos ang unang nag-initiate ng lahat. Paano yun? Somebody touched by God to share the love. To share the word. And who is the one who touched that person para makakilala ka?
Who is the one na kumilos dun sa tao para dalhin ka sa Panginoon at ilapit? Sino ang kumilos para alagaan ka at mahalin? Sino ang kumilos? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kagaya ng ating kasama ngayon ay isang pamilya. First time nilang umattend nung last Sunday. Bakit? May nagmamahal sa kanila na matagal nang nananalangin sila'y makasama. Ang Kuya Meo, Ate Meli, Pastora Lisel. Hindi sila binigaw ng Panginoon. Dahil ito'y kapatid ng Kuya Meo. At sila ngayon, buong pamilya. Second time na. Umattend pa. Ang aga pa nila, nung couples. Maaga pa sa matatagal ng Kristiyano. Palakpakan natin ang Lord. Uhaw na uhaw sila. Pwede ko ba mapatayo itong pamilyang ito na second Sunday ngayon naman? Yan. Kahit sila may pagsubok ng kanilang ang apo na anak ni Arel ay matagal ng nasa heart center, lung center. Still, they are fighting a good fight of faith and they believe God will gonna perform miracle. Ito mag-isapa. Amen, Arel. And, yan. Palapakan natin ang Panginoon. At sila'y magpapatuloy. Thank you. Why? Kasi, nagpunla ng pag-ibig si Lord sa pamilya Punsalan. At yung pag-ibig na kanilang naranasan sa Panginoon, gusto nilang ibahagi at ibinahagi. At ganun din ngayon. At tayo, ikaw ako, tayong unang tumanggap ng pag-ibig, kaya nagagawa nating magmahal. Baka natin si Lord. Always remember, hindi tayo ang unang nag-initiate sa Lord ng pag-ibig. Si Lord. Hinanap ka. Hinapol ka. Minahal ka. Kumilos siya sa nagdala sa'yo dito. Kumikilos ang Lord sa mga nag-aalaga sa'yo. Kumikilos ang Panginoon para paalalahan ang katuruan. Ipanalangin. Ganyan kabuti ang Panginoon. May ginagamit ka. May ginagamit siya. Ikaw yon, ako yon. Amen? Palawakan natin ang Panginoon Diyos. Sa Tagalog, 1 John 4:19, umiibig tayo sa Diyos dahil siyang unang umibig sa atin. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. The source and the author of love ay nananahan sa'yo. Sabi ko po, the source and the author of love ay nananahan sa'yo. Nananahan sa'yo. Anong makikita sa'yo? Love. Kung totoo na siya'y naghahari sa'yo. Stay connected to the source of love. As you stay connected doon sa source ng tubig, Aquadata, the source. Di po ba? Aquadata. Hanggang kayo'y nakakonect, tuloy ang daloy. Tama po ba? Tama po ba? Hindi man Aquadata, kasi Aquadata ay bawan. Pero sa, ano ba yung ginagamit ng iba? Prime? Prime? Yung water district by Prime? Oh, nakakonect. Kung kayo nakakonect, ang inyong pipe sa source, hindi kayo maubusan, malibang magkaroon ng power interruption. Pero sa Lord, habang ikaw ay nakakonect na riyan ang pag-ibig, mamamahal mo kahit hindi ka ibig-ibig. Maliban na lang nang pumuno sa iyo'y galit. Walang espasyo ng love. Pero wala ritong puno ng galit. Ang naririto kung meron man, papaltan. Mag-o-overflow ang love para yung naririyang galit ay ma-remove. Sino rito ang gusto mo mag-overflow ang love sa'yo? Kung meron mang hinanakit at galit, taawaksin mo yan, papaltan ng love. Sino may gusto nun? Pumalakpak sa Panginoon. Kailangan yan sa panahon ngayon. 4 bilyong tao sa buong mundo suffering because of lack of love. So tayong nakakilala sa Panginoon, we need to be a channel of love in our family.
They must feel they are protected and they are secured. Are you listening? They must feel that they are loved. Are you listening? Marami nagsasuffer because of lack of love. Pero ikaw ay channel ng pag-ibig. Taas ang kamay, simula sa araw na ito, higitan mo pa ang pagmamahal. Dahil ngayong araw na ito, hindi ka papayag na hindi ka punuin ng pag-ibig ng Diyos. Taas ang kamay na gusto mo punuin ka ng love ni Lord. Sige, palakpak mo yan sa Panginoon. Unawain natin, umiibig tayo sa Diyos dahil siya. PowerPointer, please. Umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Hindi tayo pwede magmalaki. At wala tayo pwedeng pagmalaki. Remain connected sa Diyos ng pag-ibig. 1 John 4:9-10. This is how God showed His love to us. He sent His only Son into the world to give us life through Him. Marami ngayon ay gumagalang buhay sa paningin ng tao, pero ang totoo, sila'y walang buhay dahil hindi nakakonect sa source of life, and that is Jesus Christ. Pero ikaw at ako, mapalad tayo. Tayong dati hiwalay kay Kristo. Dating tayo nasa dilim. Dating tayo'y walang pag-asa. Nung tanggapin natin si Kristo, mula sa dilim, dinala tayo sa liwanag. Walang buhay, pero binigyan ng bagong buhay. Pumalakpak sa Panginoon ng may bagong buhay. Isigaw mo yan, ako'y may bagong buhay kay Kristo. Buhay na punong-puno ng pag-asa. Buhay na punong-puno ng pananampalataya, pero higit sa lahat, buhay na punong-puno ng pag-ibig. Isigaw mo yan. Mag-manifest yan sa sumisigaw. Habi ko, mag-manifest. Buhay na punong-puno ng pag-asa. Buhay na punong-puno ng pananampalataya. Pero higit sa lahat, buhay na tuloy-tuloy na pupunuin ang pag-ibig ni Lord. Palakpakan mo si Lord. Remember, there is power in His speaking the word. Tinuro ko na po yun sa inyo nang gagamitin ng Panginoon ay bibig, pero ang kaaway bibig din ang ginagamit. So we need to exercise declaring what you want to happen. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang buhay natin, buhay na punong-puno ng pag-asa. Sabihin mo yan, ang buhay ko'y buhay na punong-puno ng pag-asa. Ako'y may bagong buhay kay Kristo. Ang naghahari sa akin ay ang Diyos ng pag-ibig. Ang bawat araw ko ay pupuspusin mo, Lord, ng pag-ibig. Sealed by the blood of Jesus ang inyong sinasabi, Lord. Patulan mo, patulan mo. Palakpan natin si Lord. He sent His only Son into the world to give us life through Him. Verse 10. Ito po yung maganda. True love is God's love for us. Wala ka ng pagkukunan ng totoong pag-ibig. Maliban sa Diyos na may sacrificial, unconditional ang kanyang pag-ibig. And that is called agape love. God kinds of love. Not our love for God. Hindi raw totoo ng ating pag-ibig sa Diyos ay totoo. Ang true love daw ay ang Diyos lang ang totoong may tunay na pag-ibig. Sa atin, sabi rito, not our love for God. In other words, magagawa mong mahalin ng todo si Lord, depende sa level ng iyong pagkakilala sa Kanya. Hindi yung tagal, hindi yung haba, kundi yung kung paano mo kinikilala, tinatanggap ang Diyos. Kung paano mo siya nakikilala. Kahit ikaw ay babago pa. Pero malinaw sa'yo na ang Diyos ay mapagmahal.
Na kaya ka kung nagagawa mong magmahal, ay dahil ang Diyos ay nasa iyo. The more na nakikilala mo ang Panginoon, the more na magagawa mong mahalin kahit hindi ka ibig-ibig. Sino pong naniniwala ron? Yan po yung nakalagay. Kaya patuloy nating kilalanin ang Panginoon. Pero, tingnan po natin later. Christ died for us. John 3:16. Ito po, ganito po pinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Romans 5:8. Pakibasa po, sabay-sabay tayo. Christ died for us while we were still sinners. And this demonstrates God's love for us. Grabe yung pag-ibig na pinakita ng Lord. Ito yung totoong pag-ibig. Makasalanan pa tayo, minahal na tayo. Kaya kung si Lord ang naghahari, yung taong nagkakasala, patuloy mong mahalin. Kung yan ay member ng iyong family. At ikaw naman na nagkakasala, ang kailangan mo'y maging totoong Kristiyano ka. Sapagkat ang totoong Kristiyano ay pinananahanan ng totoong pag-ibig ni Kristo. At dahil doon, magagawa mong magsisi. Sapagkat malinaw sa iyo, si Kristo ang kumuha ng kasalanan mo. Hello? Kinuha ni Lord ang kasalanan natin. Ang kasalanan natin ay may kabayaran. Pero hindi natin kayang bayaran. Kinuha ni Lord ang kasalanan. Ayaw ko kayong maparusahan. Ako na, sabi ni Christ. Si Kristo ang umako ng kasalanan natin. Siya ay naging substitute. Siya ay naging sin bearer. At siya ay Savior ng lahat ng nanalig at tumanggap sa Kanya. Palapahan natin si Jesus Christ. Kaumbida, Savior, our Lord and Savior. He demonstrated His love while we were still sinners. In other words, nung tayo talagang namumuhay pa sa kasalanan. Ngayon, hindi na. Sabi ko, ang kaharap ko, totoong Kristiyano, pinananahanan ni Kristo, hindi na namumuhay sa kasalanan. Ang linaw po nito Christ died for us while we were still sinners. Hindi po tayo makasalanang tao. Tayo'y may bagong buhay na kay Kristo. Ang mga na kay Kristo, isa ng bagong nilalang, may bagong buhay na. Isigaw mo, may bagong buhay na ako kay Kristo. Hindi ka na, ito pong makasalanan, yung mga taong namumuhay sa kasalanan. Tayo, wala na doon. Sigaw mo, wala na ako. Sa pagkakabihag ng kaaway. Binihag ako ni Kristo ng kanyang pag-ibig. Palakpakan natin si Lord. Kaya ako po'y malimit magpasunod sa inyo kasi there is power in our tongue. Are you listening? Kung ibibigkasin mo yan with faith. 1 John 4:7-8. Dear friends, sabi ni John, we should love each other. Magmahalan kayo. Tayo. Because love comes from God. Galing sa Diyos ang pag-ibig. And everyone who loves has become God's child. Ang totoong anak ng Diyos ay mapagmahal. Salamat sa nag-amen. Gusto ko po pag-amen nyo, naunawa natin. Ang totoong anak ng Diyos. Kaya dito ay soul searching tayo. Ang totoong anak ng Diyos ay may pagmamahal ng tapat sa Panginoon at sa kanyang kapwa. Nasaan ang mga anak ng Diyos? At pupuspusin tayo ng Lord ng agape love. Palakpakan natin si Lord. And everyone who loves has become God's child. And so everyone who loves knows God. Yung daw taong kita mong arigay, kasama na ng ginawa, kaganda pa rin ng totoong ipinapakita. Because yung taong yun, mas malalim na ang relasyon kay Christ. Ito po yung ibig sabihin, everyone who loves knows God. May kilala ka bang tao? Na kahit na
Ang kausap ay kung sumagot ay pabalang. Pero still minamahal pa rin yung taong yon. Because that person, yung matiisin, matyaga, puno ng kabutihan at kabaitan, that is love of God, ay kilala ng Panginoon eh. Alam niya kung gaano siya minahal ng Diyos. Tanong, alam po ba natin kung gaano tayo minahal ng Diyos? At kapag daw po malinaw sa atin kung gaano tayo minahal ng Diyos, kaya mo daw pagpakitaan ng totoong pag-ibig kahit yung tao'y hindi nakaibig-ibig. In other words, kung gusto mong ma-exercise mo na mahalin kahit hindi ka ibig-ibig, ipanalangin kahit kaaway, patuloy na mahalin kahit hindi nakamahal-mahal. Kung gusto mong maranasan mo yan, kilalanin mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Sino rito ang nagpapasalamat na mula nang maborn again ka, nagsimula mo nang naunawaan kung gaano kabuti at gaano ka kamahal ng Diyos? Kailangan mong kung ikaw ay magdidire-diretso at magpapatuloy sapagkat the more na nakikilala mo the God of love, the more mong magagawang mahalin ang hindi ka ibig-ibig. Sino rito ang handang gawin yon? Sino yung alam mong masaya pag ginawa mo yon? Pumalakpak ka sa Panginoon. So anong sikreto? Para magawa mo yung ang hirap namang mahalin. Ang kailangan, maunawaan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Ano pong sinabi ko? Maunawaan mo na si Christ na nasa iyo ay Diyos ng pag-ibig. Siyang unang nagmahal at siya yung source of love. At siya nang sinasabi, ang tunay daw na pinananahanan ng pag-ibig ay totoong anak ng Diyos. Sabihin mo, ako yun. Pinananahanan ng tunay na pag-ibig. And God's love for us. Mula po sa ating binasa mula kanina, ilalagay ko po doon pati verse para mag-sink in po sa atin, gawin natin personal. Sabihin po natin, God's love for me never fails. Yes, I believe. Kailangan naman i-convince ang Lord sa iyong sinasabi na nananampalataya ka. Sige, God's love for me never fails. Yes, I believe. It never ends. It is eternal. Thank you, Lord. 1 Corinthians 13:8 yan. Ay, wala pala dyan. Nagahang ba? Yun. Next. God's love for me is the greatest. Ay, deklara naman nyo kasi nakikinig si Lord, papatulan daw. God's love for me is the greatest love na natanggap ko at matatanggap ko habang nabubuhay ako. Nagkukulang ang tao pero malinaw sa akin. Ang pag-ibig ng Diyos sa akin ang pinaka-dakila at pinaka-matindi. Malinaw po. Ibig sabihin, kung malinaw sa iyo yan, kahit may nagawa sa iyong kapwa, stand firm ka pa rin. Hindi. O ikaw, you fail on the past, malinaw sa iyo. God's love never fail. At yan ay pag-uusapan natin later. Akin lang pong inilagay dyan mula sa ating mga binasa kanina. Next. Yes, I believe. Sabi mo yan, yes, I believe. God's love for me is true love. Yes, I'm convinced. Sabi mo, I'm convinced. Truly convinced ng pag-ibig ng Diyos sa akin bilang kanyang anak ay totoo. And it is eternal. It is unconditional. It is sacrificial. Palakpakan natin the God of love.
Next. Yes, I believe. Sabihin mo, yes, I believe. God is love. He is the source of love. He is the author of love. And He loved me first. Minahal niya ako. Siyang unang nagmahal sa akin. So that I can give love also. Sabihin mo yan. Father God, malinaw po sa akin, sa araw na ito, na kayong unang nagmahal sa akin. At kayo ang source of love. At dahil ito'y malinaw sa akin, kahit merong taong gumawa sa akin ng mali, ay magagawa kong mahalin ng totoo. Sapagkat uuwi ako, napupuspusin mo ako ng pag-ibig. Parang humina ng inyong sinasabi. Parang humina na. Parang kayo nag-alinlangan yata. Wala nag-alinlangan. Wala. Palamahan natin si Lord. Sabi ko, ako'y nakapikit eh. Sabi ko, parang humihina. Kailangan po ay within us. Or baka merong kailangan pang tanggalin at bunutin. Hanggang mamaya, wala na yan dyan. Because love overflows. So that we can give love also. Basahin nyo na lang. Sige, God is love. And He loved me first. So that I can give love also. Parang mali yata ang English ko ron. So that I can also give love. Yun, ayusin mo. I can also give love. Yan. Pasensya na kayo. Morning na po natapos. Anyone who loves knows God and become a child of God. Malinaw po ito. Malinaw ito sa inyo? Sino man do po nagmamahal ay tunay na anak ng Diyos. Sino rito ang nagmamahal? Kahit di sa kaibig-ibig, palawakan natin, tunay kang anak ng Diyos. And anyone who does not love does not know God. Yun daw hindi marunong magmahal, lalo pag kami may ginawang hindi maganda, ang tagal magpatawad, ang kailangan dyan ay ma-healed. At kailangan maunawaan niya na the true love came from the Lord. And God can heal the wounded heart. Sino naniniwala God can heal the wounded heart? God can perform so many miracles. And one of those ay God can heal the wounded heart. Sino rito ang sugatan? God can heal. Kung nagagawa niyang buhayin ng patay, ayusin ang relasyon, nagagawa niyang hawiin ang karagatan para lang makalagpas sa problema ang mga Israelita, lahat ay kayang gawin ng Panginoon. Kaya kaya niyang pagalingin ang pusong nasugatan. Amen. Mamaya, hayaan mo kumilos ang Holy Spirit at ikaw ay makaranas ng healing. Amen? Sino naniniwala ron? God can do everything. And now, dito na tayo magsimula. 1 Corinthians 13:2-8. Verse 2. Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos. Sino kayong mga nagme-message ng word? Mga life group leader, pastors, evangelists, prophets. Ibig sabihin, mga may taglay na gifts galing sa Panginoon. Sila man daw iyon, o kami man yon, na nagpipreach. And then, at may pangunawa sa lahat ng lihim ng katotohanan at lahat ng kaalaman. Gift of prophecy, gift of wisdom and understanding. At kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig. Kakalungkot ang kasunod. Anong sabi? Wala akong kabuluhan.
In other words, isa kang kagaya ko, kagaya naming mga pastor, panay ang preach, 3 services, pag Sunday, nandiyan ang mentoring, nandiyan ang different activities, pero pagdating ng bahay, ang sama ng ugali. Anong sabi ni Lord? Walang kabuluhan. Wala. Ang pakikitungo sa kapwa ay hindi maganda. Pero speaker ng different, ano ba? Different, nag-i-speak ka. Nasa YouTube pa nga eh. Pero, ang tapang mo sa iyong anak. Ang tapang mo sa asawa mo. Hindi ka nagpapakita ng pagmamahal, ng security nila. Ano sabi? Walang kabuluhan. Ibig sabihin, okay. Okay. Nagagawa mo naman yan because of gifts. Pero sabi ni Lord, wala eh. Napakalaki kay Lord ang love. Okay. Ang dami mong ministry. Sobrang sipag mo, lagi kang wala sa bahay. Ang dami mong hawak. Pero pagdating sa bahay, ang tapang mo sa asawa mo. Tapang mo sa anak mo. Nagkamali lamang. Ang salita mo, kakasugat. Ano sabi ni Lord? Walang kabuluhan ang ginawa mo sa akin. Yan ay abo. Lamang ka ng mga prayer meeting. Lagi ka nalang nandoon. Lahat ng panawagan ng prayer meeting. Pero ang bibig mo, ang galing manugat. Ano sabi ni Lord? Walang kabuluhan. Lahat na lang ng ministry ay sinamahan mo. Natayo ka pa nga sa stage bilang backup. Nagpapaawit. Nasa media. Pero pag initusan ng magulang, nagmamaktol. Nagdadabog. Nagsisinungaling. Anong sabi? Walang silbi ang inyong ginagawang ko. Sinasabi niyo, para sa Lord. Are you listening? Pero wala sa J1 Bawahan. Naka naman. Sabi ko pa, wala niyan dito. Mabago na. Puso-puso tayo. Nagpapaalala lang. Lahat tayo pinalalahanan. Nagsimula nga ako bilang mga pastor eh. Halos ang oras kung umuwi, madaling araw na galing sa mga pinagpe-pray. Di ba sabi rito? Oo nga, nakakapagpalipat ka pa nga ng bundok eh. Sa paggawa ng himala. Ang daming gumaling, nagkukwento ka, ang daming gumaling. Pero yung sinasabihan mong nasa pamilya, hindi halos makapakinig sa'yo. Tapos nagalit ka na? Ay, wala kayong mga silbi. Ano sabi? Walang kabuluhan ng iyong mga pinagkagagawa. Doon nga nakalagay doon para ka lang batingaw na umalingaw nga kung meron nga ditong simbal na sa mampakinggan na. Sino rito ang magusto? Yung iyong gagawin sa Panginoon, puno ng pag-ibig. Pagdating doon sa harapan ng Lord, ang insenso nito, sabi nila, ang bango naman ang ginagawa mo. Ang sarap langhapin. Ang sarap naman ang langhapin ang iyong ginagawa. Bakit? Puno ka ng pag-ibig. Mapagpasensya ka. Mabait ka. Hindi ka siloso at silosa. Hindi ka nangangaway. Yun po sinasabi, love is kind. Ang pag-ibig ay mabuti. Hindi niya kinatutuwa ang masama. Pero hindi siya fault finder. Ang kaharap ko rito, masisipag, gumawa
sa gawain ng Panginoon at malinaw sa iyo, ano man ang ginagawa mo ito ng may pag-ibig dahil mahal mo si Lord, mahal ka ng Panginoon. God's love is the greatest. Kaya bawat gagawin mo, may pag-ibig. Sa loob at labas ng tahanan, ikaw ay masunurin sa magulang. Ikaw ay rumerespeto sa iyong asawa. At ikaw na asawa lalaki, minamahal mo ang iyong asawa. Wala, sabi ko, ikaw asawang lalaki. Nasagot ng babae. Hindi, ibig sabihin ng babae, tama yan. Tinuro ko po yun ng couples night. They were so blessed. May take-home teaching. Ilang pages yan? More than 10 pages. Why? Kasi mula sa pamilya magsisimula ang maayos na lipunan, maayos na bayan. Mula sa pamilya. Pero huwag kayong mag-alala because God's love never fails. Tuturo ko yan later. Kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Anong ibig sabihin yan? Bawat nakikita mo o bawat nangihingi sa iyo, ay may nakatingin, magbibigay ka, bibigay ka. Ang dami mong tinutulungan. Sa panawagan, panay ang bigay mo. Pero sa loob ng tahanan, ang tapang mo. Anong sabi? Wala. Walang silbihan. Kailangan sa loob ng tahanan, loob ng opisina, loob ng eskwelahan, makita sa iyo ang kabutihan na sa iyo si Lord. Ano ang linaw? Ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian. Ibig sabihin, napaka-generous mo. Pero ang galing namang manugat ng damdamin ng iyong anak o asawa o nanay. Katahimik natin. Nakikinig po. Nagme-meditate. Lola. Yan, sinimulan ko na sa mga teenager hanggang lola. Mag-iingat po tayo. Love is the greatest. Kahit daw ipamigay ang lahat ng ari-arian, at hindi na rin magiging generous. Pero kung pagdating sa loob ng tahanan, ayan na rin ang tatay, ayan na inay. Tago na sa sulok at natatakot na, ayan ang lola. Cesar mo na naman. Pero ang galing mamigay. Ano sabi ni Lord? Wala pa rin mapapala. Pero ang kaharap ko, maraming mapapala. Dahil magaling tayong mamigay, pero tayo'y mabuti sa ating kapwa, matiisin, mapagmahal, mabait. Hindi po nagsasalita against anyone. Yan po ang tunay na pag-ibig, matyaga. Hindi nananaghili. Hindi nagmamapuri, hindi nagmamagaling. Sabi ng Bible, di ko lang po nailagay dito. Grabe yun ah. Ialay pati aking katawan upang sunugin. Oh, tindi na rin. Pero kung wala raw pag-ibig, at siya pang pinagmumula ng gulo, siya pang pinagmumula ng problema. Sabi ng Bible, pagharap mo sa akin, dami mong ginawa. Pero sayang, sana ginawa mo nang may pagmamahal din sa iyong pamilya. May pagmamahal sa iyong anak, sa iyong apo, sa iyong lola, sa iyong lolo, lola, sa iyong ina. Sa lahat. Sige, gumawa tayo lahat ng mabuti. Maganda yan. Maging generous, pero huwag kalilimutan. Maging mapagmahal tayo. Maging maunawain, mapagpatawad. Palakpakan natin si Lord. Yan ang gusto ng Panginoon. Na huwag kang maging daluyan ng problema. Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod na topic, marirestored ka. Kung ikaw man ay may mga ganyang asal. Verse 8, may katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos.
ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ganon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Palakpakan natin ang Diyos ng pag-ibig na mamahalin ka niya. Todo. Nagsimula siya, initiate ng love. That's why we can offer love. You cannot give what you do not have. I tell you, bakit yung tao hindi magawang magmahal ng ayos? Baka may problema siya from the past. And we are blessed, people of God. Here in J1 family, binigyan tayo ng Panginoon na ito po'y para sa body of Christ, and we pray na ititanggapin the inner healing and deliverance. Kaya be careful. Watch out yung ating words against our partner in life, against our mom, against others. Ingat ka. Kailangan ang bibig mo'y bless. Kasi pagka tama ang sinabi mo, galing yan sa Lord. Pag mali, galing yan sa'yo o galing sa enemy. Ingatan po nating manugat. Kung naman tayo may ginawa noon, ito po ang maganda. God's love never fails. Verse 13 ng 1 Corinthians 13. 3 bagay ang nananatili. Pagtitiwala, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Palapakan natin si Lord. Kung nung isang linggo, ang topic ay urgent and the greatest commandment, or I should say greatest commission, Great Commission, because it came from the Lord. And it is urgent. Ngayon po, ito pong about love of God is greatest. Sinimulan ko po kagabi yung topic na greatest commandment. Kasi yun po talaga eh. Kaya lang ibinago ko. Kasi nag-flow po ako dito sa greatest is love and God's love never fails. Sino po yung nag-fail ng so many times in the Bible and yet the Lord restored him? Meron po sa Bible na he failed ng ilang beses. He failed to obey. He failed yung faith niya sa Lord. He failed. At ibibigay ko po sa inyo 3 bagay kung saan nag-failed itong disciple ni Lord. Yan, nagbigay na ako ng hint. Sino kaya yon? Ilakas natin. Si Peter. Si Peter po, na napili na disciple ng Panginoon, he failed so many times. Na-failed niya si Lord. Basahin natin. Matthew 4. Dito po natin makikita that God's love never fails. May mga tao nagpi-fail. Pero nung sila'y magbalik loob sa Panginoon, nandun pa rin. 2 kamay ni-embrace ni Lord. At yan po'y sa prodigal son. Pero unahin natin, Peter. Matthew 14:30-33. But while Peter was walking on the water, he saw the wind and the waves. He was afraid and began sinking into the water. Nagkaroon ng takot. Lumalakad na si Pedro sa tubig because of yung matinding wave, hangin. Kung sa atin yung matinding problema, nagsisink na yung, nadidecline na yung faith. Ito si Peter. He was afraid, nagkaroon siya ng takot. Sino naman hindi matatakot? Lumalakad ka ba naman sa tubig? Tapos nandyan ang wave. Siyempre doon napatingin. Eto si Jesus. So he was afraid and began sinking, lumubog. He shouted, Lord, save me. Then Jesus caught Peter
With his hand, he said, your faith is small. Siya pa napulaan. Siya lang yung nag-take ng risk na lumakad. Kaya lang, hindi may iwasang matakot. Sino ba rito yung risk taker just to show the faith? Pero sometimes like Peter ay nagpifail. Ako lang. Ayoko na maulit. Pero ito ganito po kasi ang senaryo, makinig kayo. Bago po ito, ay kasama ni na Peter ng mga disciples si Jesus. At naroon ng maraming tao na sabi ng mga disciple, pauwiin na natin. Wala tayong pakakain. Ang dami nila. Sabi ni Jesus, hindi. Anong meron dyan? Meron dito. 5 tinapay, hindi naman kakasya. 2 isda. Hindi naman kakasya. Akin na. Nagpasalamat si Jesus. Doon sa kaunti, nagpasalamat. At nung siya magpasalamat, dumami. Sabi ko po, nung magpasalamat si Jesus, yung hawak niyang konti, dumami. Pag ikaw ay lagi nagpapasalamat, yung konti mo padadamihin, imumultiply ni Lord. Imumultiply ni Lord. Basta tayo maging mapagpasalamat. Eto ngayon, nagpasalamat si Jesus sa 5 tinapay, 2 isda. Ay 5,000 ang lalaki. Ilan po? 5,000 ang lalaki, hindi pa kasama ang babae. Pero may magandang nangyari. Nag-perform ng miracle si Jesus. Kasama si Peter doon nung makakita ng himala. Yung 5 tinapay at 2 isda, abay na pamigyan ng 5,000 lalaki at mga babae, nakaipon pa ng 12 bakol. So, ibig sabihin, gumawa ng himala si Lord. At naroon si Peter. At ibig sabihin, nagpakilala si Lord kay Peter, ako ay mapaghimala. Okay. Ngayon, pagkatapos noon, sabi ni Jesus, pumunta na kayo sa kabilang ibayo. At si Jesus ay umakyat sa bundok at nanalangin. At sina Peter ay sumakay sa bangka. At sila ngayon, pupunta sa ibang ibayo. Kabilang ibayo. Ngayon, katagalan, nakakita sila nakaglalakad. Kasi naiwan si Jesus. Naglalakad sa tubig. Sabi ng mga disciple, multo! Ano daw? Sa ating panahon, pag sinabing multo, ano yun? Kaluluwa ng namatay. Ay di, noong pa pala may multo na. Pero ngayon, mga kaluluwa ay, matan kayo ng seminar. Sabi ko sa aking minakikinig, pag yan ay binuksan mo rin, kailangan dagdagan mo pa ang mga supporting verses. Kaya ako hindi po, kasi seminar po ang kailangan. Okay. Well, Peter, okay. So, multo. Sabi ni Jesus, ako ito. Sabi ni Jesus, ako ito. Mga disciple ko, ako ito. Sabi ni Peter, ay kayo ba yan? Pwede ba ako rin? Sabi ni Peter, pwede ba ako rin? Sabi ni Lord, come. Halika. O di si Peter ay mali sa bangka. Kaya niyon. Kaya mo yun. Mali si Peter sa bangka. Ay, saan lumakad? Ay, ang tubig ay may solid. Anong tawag sa tubig? Liquid. O makakatungtong ka sa liquid? Hindi. Pero sinong tumuntong? Si Peter. Lumakad sa tubig kasi kita niya si Jesus. Siguro nananatili pa sa kanya, ito'y naghimala. Siya mapaghimala. Sige, makakalakad din ako dahil ang aking kaharap ay mapaghimala. Di ba? Sino rito, ganun ka rin sa Lord. Lord, mapaghimala kayo. Eto ngayon, nalakad siya, nalakad. Ang kaharap ko'y mapaghimala. Eto ngayon, biglang may nakialam. Ikaw ba minsan, andun ang faith mo, tapos may nakikialam pa, parang hinihila ka. May nakialam hangin. Tumingin sa problema. Ano nangyari kay Peter? Kaya sabi ni Lord,
Buti na lang sumigaw. Ganyan po tayo. Huwag kang tatawag sa iba't ibang anuman. Kay Lord ka lang tatawag. Hello? To the rescue naman agad si Lord. Tama. Sa problema, andyan si Lord. Sabi ko po, sa problema, andyan si Lord. Hindi lang siya nanonood. May ginagawa si Lord, kagaya dito. Basta tumawag ka, si Lord ay to the rescue. Sino naniniwala ron? Ito na ang katunayan. Lulubog ayaw ni Lord, lumubog, sabi mo sa iyong katabi, ayaw ni Lord manghina. Ayaw ni Lord na ikaw ilumubog sa problema. Ayaw ni Lord na matabunan ka ng problema. Ang gusto ni Lord, rise up! As child of God. Eto ngayon, sumigaw, save me! Pag ikaw hindi mo na kaya, ano sasabihin mo? Lord, save me! Okay. Sabi ni Lord, your faith is so small. Sayang, ganda na sana ng patotoo. So, anong pinakakita dito? Si Peter ay nag-failed. He failed. Doon sa, siguro kay Jesus, wow, meron akong na-disciple na talagang full of faith. Wow, wow, wow. Pero na-failed niya si Jesus. Ikaw ba sometimes ganyan? Sometimes ba full of faith ka and then suddenly dahil sa problem ikaw ay umamin. Tama? Si Peter lang bang ganon? Di ba? Sometimes talagang ikaw ay napipailed mo si Lord. Pero huwag kang maglala. Because God's love never fails. God's love never fails. Why? Mamaya makikita nyo paano pinatunayan ni Lord kay Peter. Eto na naman. Nagkamali na naman si Peter. Hindi ko lang nailagay dyan Sabi ni Peter, hindi ako papayag, Panginoon, na kayo ay akusahan. Oba, yung mga humuli kay Jesus, ng mga sundalo, oba naman itong si Peter, agad itinagpasyong. Tay nga! Ano ka naman na rin si Peter, nakalaman namin kung sino ka. Ano gay, kalaman naman ikaw gay, bibilib pa naman, gustong magpabilib sa iba, ka ba ganyan? Gusto mong pabilibin ang tao sa'yo. Kaya ang ginawa nila, ikaw talaga, suksok mo yung iyong sword na yan. Kinuhang tainga, pinagpag, kinabit uli. Kinabit uli ni Jesus. Kulang na lang sabihin niya kay Peter, magkikibara-bara ba naman? Hindi ko na ho nailagay din pero yun nasa akin isang cellphone, hindi ko nailipat. Another, ano pa? Ito pa ang isa, bago mo ipakita. Ito pa ang isa. Talagang si Peter kung sabi lagi ni Peter hindi kita talaga iiwan, Panginoon. Yabang Si Peter yun. Sabi ni Peter, ganon. May sinabi si Lord. At nung si Jesus ay nahuli na at naroon sa cross, edi si Peter tatago-tago. Tatago-tago, baka may makakita sa kanya. At siya ay baka hulihin. Eto ngayon, may nakakita. May nakakita kay Peter. Sabi ba naman ni Peter, Matthew 26. Huwag niyong pulungin ang PowerPointer natin dyan. Basa. Sumagot si Pedro. Ito bago yan. May mga senaryong sinabi siya kay Jesus na, hindi, Panginoon, hindi ako papayag, hindi kita iiwan. Hindi kita ipagkakanulo. Nung si Jesus ay nakapako na, may nakakita kay Peter. Alam niyo sabi ni Peter, kayo na magbasa. Ano raw? Ano sabi ni Peter? Sumagot si Peter, sumpaman, mamatay man ako. Sino nakakaalala ng salitang yan? Di ba yan mga sabihin nung una, nung hindi pa tayo Kristiyano? Oy, ikaw ang kumuhaan, sumpaman, mamatay man ako. Di ba ganyan minsan? Di ni pa yung galing, Minsan sumpaman, mamantay man ako hanggang ko.
Noon, nung hindi pa tayo para naman ako lang nakakarinig noon, kayo rin naman. Baka nga kayo rin na nagsasabi ng ganyan noon eh. Diba? Ay, ari pala si Peter. Narinig pala sa Biblia. Ano sabi ni Peter? Nung sinasabi, ito ang laging kasama ni Jesus. O ba? Ano sabi ni Peter? Sumpaman, mamatay man ako, hindi ko kilala ang taong iyan. Noon din ay tumilaok ang manok. Naalaala ni Pedro, sinabi sa kanya ni Jesus, go. Bago tumilaok ang manok, 3 beses mong ikakaila, nakilala mo ako. Kaya lumabas si Pedro, dumahaguloon. Again and again, na-filled na naman ni Jesus, ni Peter, si Jesus. Pero sino nakakakilala na si Peter ngayon ni Apostle? Wala namin. Imagine nyo yung katunayan that God never fails. God's love never fails. Nakaka-relate ba tayo? Tayo minsan, talagang alab na alab ang faith. Tama. Tapos minsan, pag nagka-problema, matindi itong ginawa ni Peter. Itinatwa niya. Ang maganda lang kay Peter, and the story of prodigal son, na-realize niya ang kanyang pagkakamali. Na-realize niya at siya'y nagsisi. At yung prodigal son, yun po yung pang-2. Kinuwento ko na lang sa inyo kasi yung oras natin. Bumalik kasi yung prodigal son, kinuha ng lahat ng kayamanan. Nagliwaliw, naubos. Ang kasama na ng prodigal son ay baboy. Ang kinakain ay pagkain ng baboy. At na-realize niya, nagkasala siya. Sabi niya, babalik ako. Kaya kung ikaw, sino man na nakakarinig ng tinig na ito, that you failed a lot. God is a restoring God. God is a forgiving God. All you need to do is to repent and to forgive yourself and others. And there will be a great redemption na magaganap. Palawan natin si Lord. Kasi yung prodigal son na yun, bumalik sa Panginoon. Sa kanyang ama, sinuutan siya. Kahit siya amoy baboy na sinasabi. Matagal siyang hinihintay. Gayan din sa mga Kristiyano. Kung may mga lumayo, balik, agad, magsisi, magpatawad. Kilalaning ang Diyos ay mapagpatawad. Psalms 103 verse 12, kung gaano kalayo ng silangan sa kanluran, ganon nililimot ng Panginoon ang kasalanang iyong inihingi ng tawad sa Kanya. Palakpakan natin si Lord. Ganyang kabuti ang ating Diyos. Luke chapter 5, 5-8. Ito, nagsisimula na yung kilos ni Jesus. Siyempre, mararamdaman ni Peter condemnation, yung i-condemn niya kanyang sarili. Ayaw ni Lord, nalalayo. Ito na nga, ang ginawa ni Peter, nung mamatay si Jesus, siya ay bumalik sa fishing, pangingisda. Tinanong ngayon, nung mabuhay si Jesus, kinatagpo niya mga disciple na naroroon sa Galilee. At tinanong ni Jesus, marami ba kayong huli? Kinausap si Pedro, Simon. Sumagot si Simon. Ang tawag pala ni Pedro for so many times kay Jesus ay guro. Guro. Anong tawag natin kay Jesus? Lord. Makinig kayo sa tanong. Anong tawag ni Peter kay Jesus? Guro. Pero mamaya makikita nyo yung changes. Kaya pala ganun siya. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kami. Kayo naman na magbasa. Damag po kaming nangisda. Pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi nyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. Kaya pumalaot sila
inihulog ang lambat. Next. Napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Wow, ang dami. Tinulungan sila ng mga ito na puno nila ng isda ang dalawa pang bangka hanggang sa halos lumubog na sila. Next. Nang makita iyon ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, lumayo po kayo sa akin. Guro? Guro? Panginoon, dahil makasalanan po ako. Nagsisi po ba sa mga ginawang asal si Pedro, sa mga ginawa niya? Nagsisi. Nanalig po ba? Nanalig. At dahil love, God's love never fails, nagkasalaman si Pedro ng ilang ulit. Pinagpala pa rin. Ginawaan pa rin ang himala. Ang himala ng Lord ang nagpapabago sa tao. Ang purpose ng himala ng Panginoon ay parang tao ay mabago. Ulitin ko po. Ang purpose ng Panginoon sa mga himala na ginagawa niya sa iyo at patuloy siyang gagawa ng himala at patuloy siyang gagawa ng himala sa iyo. Ang purpose ng Panginoon ay para mabago ang buhay mo at makapagbago ka rin ng buhay ng iba. At yan ang naranasan ni Peter. Pakita mo yung sunod. Yan. Nasaan yung, okay, nasa huli pala. Sige. Jesus restored Peter. John 21:15. Yan po, doon kanina yung senaryo na sina Peter ay nanghuli, pinabalik ni Lord na manghuli ka uli, magdamag ka ng walang mahuli, pero may mahuli ka. Yun po'y pagkabangon ni Christ sa cross. At dito po, nag-breakfast. Yung hinuli, pinaghain pa ni Jesus ng breakfast. Gusto niyang i-restore si Peter. At ikaw rin. Ito ang gusto nang iparamdam na sa iyo ng Panginoon. Imagine nyo, si Jesus mismo nag-prepare ng breakfast. Sino ang kanyang ipinaganda? Si Pedrong itinatwa si Jesus. Pero ano naman ang ginawa ni Pedro? Nagsisi. Nanalig eh. Andiyan ba tayo? Kung ikaw may mga ginawa from the past, sobra, sukdula na marahil, magsisi ka lang. Magpatawad ka. Manalig ka. Because God's love never fails. Jesus restored Peter. Pakibasa po natin. So when they had eaten breakfast, Jesus said, sino nagluto niyan? Basahin niyo si Jesus. Nag-prepare. Ganyan kabuti ng ating Panginoon. Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Mahal mo ba ako? Higit pa dito, pinaganda kita ng breakfast. Tapos, nanghuli kayo, dami-dami mong huli. Mahal mo ba ako? Higit pa dyan sa ginawa ko sa'yo? He said to him, yes, Lord. You know that I love you. He said to him, feed my lambs. Totoo bang mahal mo ako? Pakanin mo ang aking mga tupa. Sino ang tupa ng Diyos? Sino ang tupa? Taas ang kamay. At yan po'y tungkulin namin. Na kayo'y turuan. Not only feeding, but caring. Next. In response to Peter's 3 affirmations of love for him, Jesus gives Peter 3 commands. Feed my lambs. Take care of my sheep. Feed my sheep. Mga magulang ko't kapatid, panahon na. Magmahalan tayo. Mag-alagaan tayo. Magpatawaran tayo kung sinasabi nating mahal natin ang Panginoong Diyos.
Sino nagsasabing, mahal natin ang Panginoon Diyos? Ito ang sinasabi ni Lord. Feed my lambs. Take care of my sheep. Feed my sheep. Mag-alagaan tayo. Magpatawaran. Magmahalan. Ito ang command ng Panginoong Diyos. Susundin ba natin? Kakunti na, amen. Laban natin si Lord. Susundin ba natin mga nasa online? Nagkasala si Peter, pero ni-restore ni Lord. Tayo, walang perfect, nagkakamali. Pero aminin naman natin mabilis ang ating pagkakamali at magpabago tayo kay Lord. And God will gonna restore. There will be a great restoration of every relationship ngayong taong ito, from this day on forward. Walang excited. Even doon sa mga nawala, there will be a great restoring of relationship. Mas magiging masaya. Mas magiging masaya. At ito ang gusto ng Panginoon. Mag-alagaan sa loob ng tahanan. Pakaingatan natin ang ating mga anak. Magmahalan ang mag-asawa, ang buong pamilya, magpatawaran. Iwasan na ang singalan ng bawian. Iwasan na yan. Hindi natutuwa dyan si Lord, pero natutuwa dyan yung enemy. Sino rito ang gustong matuway ang Diyos? Ang Diyos ang hinirma natin ng buhay. Ang Diyos ang pinagmumula na lahat sa atin. Sino nagsasabing siya lang ang dapat maluwalhati? Sino ang papayag mula sa araw na ito? Kung gusto mong parangalan na yan, Lord, na nagbigay sa iyo, nagregalo ng buhay at lahat ng bagay. Palakpan natin si Lord. Naririnig tayo ni Lord. Example number 2. Number 3 na kasi sinabi ko na yung prodigal son. Number 2. The Israelites. Alam natin sobrang pasawayan mga Israelita sa panahon ni Moses. Napaka-reklamador. Ba't mo kami inalis pa, Moses, sa Egypt? Kami kay papahamak mo lang, dami reklamo. Pero sa panahon ni Joshua, ang ganda. Si Joshua nagdala sa mga Israelita sa Promised Land. Because God's love never fails. Yes, sa panahon ni Moses naging pasaway, pero sa panahon ni Joshua naging masunurin because God's love never fails. At ito ang sabi ng Bible. 1, 2, 3, go. Kaya ibinigay ng Panginoon sa Israel ang lahat ng lupain na ipinangako niya sa mga ninuno nila. Dinideklara ko sa pangalan ng Panginoong Hesus ang pangako ng Diyos sa iyo ngayong taong ito at sa mga darating na taon na pinanghahawakan mo, pinanghahawakan natin, ay mararanasan natin. Mararanasan natin ang mga pangako ng Diyos. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, lahat ng ipinangako ng Diyos na pinanghahawakan natin, mararanasan ko, mararanasan mo. Naniniwala, pumalakpak sa Lord. Ito maganda. Kailangan lang may pinanghawakan ka ha. Ako maraming pinanghawakan. Unti-unti, nakikita ko yung implementation, yung materialization, ay grabe si Lord. Sinakop nila ang mga ito at doon nanirahan. Please. Binigyan sila ng Panginoon ng, kayo magbasa, kapahingan sa mga kalaban nila sa paligid ayon sa pinangako ng Panginoon sa mga ninuno nila. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Magtatagumpay ka. Amazing victory ang mararanasan natin. Ako'y nagtagumpay sa itong test na ito. Sabi ko, first time in my life na naranasan ko po ang naranasan ko mula Sunday night. After nagkaroon po ng warfare, ng preaching. Sa heart ko po, because it's all about discipleship, gusto kong tumayo ng evening. Pero hindi na po talaga. Ano bang ginawa natin? Mentoring. Ano ba yun? Sunday. Hindi na nga, kasi pinagpahinga na nila ako. Pero antito ako, marami rin akong kausap. Hapon na rin ako umuwi.
At nakapangain ako ng napakasarap strawberry noong linggo. Kakatikim ka, di ba? I-share ko rin yung blessing. Pagsasarap na, Mami, nagpasalubong po sa akin, wag nyo nang itanong kung sino. Pagkasarap. At dahil tinikman ko ang isa, hindi ko na hinugasan lahat. Kinain kong walang paghuhugas. Tama? Masarap, nakatikim kayo. Kasi sila dumay sa akin, no, binigyan ko. Yung kadais ko na umuwi, binigyan ko. Binatira sa akin, marami pa. Salamat sa nagbigay. Pagkasarap, sabi ko, makapunta kaya sa Baguio, makabili nun. Uhugasan nyo lang. Hindi ko po winash. Napasarap na ako. Ay sabi nung kausap ko nung Lunes ng mga pastor, ayan po'y ibinababad pa dahil yan po imidagta. Nako, ang dami ko nila. Nakapag-share ako nung yung may umalis. Nailagay ko sa plastic, share the blessing. Ako talagang hindi ko hinugasan nyo ba? Dumayas kasi sila, nagpaalam bago umuwi, mga 4 o'clock. Nariyan pa ako. Ayun, na-share ko. Pero konti, ako talagang dami. Sabi nila, yan daw dapat ibinababad. Hindi ko binabad ko sa akin. Tapos kinabukasan, ang kinain ko saba. Nilagay ko sa air fryer. Ito pala, pag inilagay sa air fryer ang saba, madagta. Ang dami ko nakain. Dagta na naman. Pero praise God, pasado ako. Nakapagsalita ako ngayon. Papahan natin si Lord. Sabihin mo, pag may magbibigay sa'yo, hugasan mo muna. Hindi ko na inawash. Nasarapan, matamis. Okay. Example. So, tinupad. Ito ang maganda. Tinupad. Hindi sila natalon mga kalaban. Sino rito ang victorious? Victorious tayo, Kaya ako naisingit yung testimony ko. Victorious ako. Hindi ako nagpagapos na ako. Nasa bahay lang at baka makahawa. Hindi ako makakahawa. I tell you, hindi. Magaling na ako. Baka yung maniwala ng iba. Sabihin mo, healed na si Red. Okay. Tinupad ng Panginoon ang lahat ng ipinangako niya sa mga mamayan ng Israel. Wow! Sino naniniwala ang Diyos never? Hebrew 13:8. God is the God of yesterday, today, and forever. Kung siya'y tumutupad ng pangako sa mga Israelita, tutupad din ang pangako sa'yo. Sabihin mo sa iyong sarili, excited ako na maranasan ko ang isa ko pang pinangahawakang pangako ng Lord. Ano bang pinangahawakan mo? That the wealth of the wicked will be transferred unto you. Anong pinangahawakan mo? The blessing of the Lord makes you rich. And He add no sorrows with. Palakpakan natin si Lord. Yan. Jesus is the God of yesterday. So, patatlong example itong sinasabi ko sa inyo, the prodigal son. At itong ginawa ni prodigal son ay ginawa ni Peter, repentance, forgiveness, and redemption. Yan po ang naranasan. Sinong gustong makaranas niyan? Kayang ibalik ni Lord ang lahat ng nawala. Just do the repentance. Have a repentant heart. Just release forgiveness. Just receive the forgiveness of God. Just receive the truth that will set you free. That the love of Abba will never end. That love of God never fails. Tanggapin mo lang ito. At higit, magiging wonderful, amazing ang iyong year 2024. Amen? Itong ginawa ng prodigal son, he repented. At sino ang pang-apat na example? Sino ang pang-apat na example? Pakita mo na. Sino ang pang-apat na example? Ay, personal. Gawin mo personal.
Sino ang pang-apat na example na makakaranas ng pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw? Nagkakamali ka man, pero pinatatawad mo yung sarili. Hiningi mo ng tawad sa Panginoon na yung ginawa at nagpapabago ka. Amen? Pakibasa po. Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Grabe si Lord. Ibig sabing makasalanan pa, tayo hiwalay sa Panginoon, tayo malayo sa Panginoon, tayo mali ang ginagawa, tayo ay marahil talamak sa bisyo, pero minahal ka na at patuloy kang mamahalin. Sino naniniwala ron? Sabi ko po, patuloy kang mamahalin ng Panginoon. Sabihin mo yan sa iyong kaliwat, patuloy tayo mamahalin ng Lord. Before I end, nothing can separate us from God's love. Sin and our past will not stop God for loving us. Tandaan mo yan, kapatid. Ipakilala natin ang ating Diyos ng tamang pagpapakilala. Ating Diyos ay hindi sadista. Kaya tinuturo ko sa inyo, God's love never fails. At nagbigay ako sa inyo ng halimbawa like Peter na ilang beses siya nagkasala. Still, naroon ang love ng Panginoon because He repented. Even the prodigal son, matindi ang kanyang ginawa pero siya nag-repent. Hindi ko alam sa oras nito kung sino rito yung nakagawa ng napakatindi. Just repent. God's love never ceases. It is new every morning. Great is His faithfulness. Nothing can separate us. Sabihin mo yan, nothing can separate me from God's love. And sin and my past will not stop God for loving me. Deklara mo yan. Sige, tumayo ka ngayon, ideklara mo yan, isigaw mo yan. Gusto ko, naririnig ng puso mo, ang sinasabi mo, higit sa lahat, naririnig ng kaaway, na alam mo ito at malinaw ito sa'yo. Sabay-sabay, sige, 1, 2, 3, go. Nothing can separate me from God's love, and my sin and my past will not stop God for loving me, because sa araw na ito, magsisisi ako at tatalikod sa lahat ng mali ko. Ba't hindi nyo na sinabi yan? Sabihin nyo yan. Sapagkat sa araw na ito, magpapahayag ako ng mga pagkakasala ko at tatanggap naman ako ng kapatawaran dahil tunay ako magpapatawad. Close your eyes. Bow down your heads. Walang kang ginawa from the past na napakatindi na hindi kasama sa binayaran ng Panginoon sa cross. Wala ring ginawa sa iyong kapwa na sasabihin mo hindi mo kayang patawarin kung ang Diyos mismo ang nagsasabing patawarin mo na. Dahil siya man ay aking pinatawad na, sino kang tao para hindi magpatawad? At ito ang sinasabi ng Panginoon, mahal kita, magpatawad ka. Naunawaan kita. Naunawaan kita, pero ngayon gusto kitang pagalingin. Gusto kitang palayain. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Repent. Release forgiveness. Anak, mahal kita. Higit akong malapit na dumating ngayon, sabi ni Jesus, kaysa akala mo noon. God's love never fails because it is endless. It is boundless, unfading. It is one of a kind, remarkable, immeasurable.
sure and steadfast love, trust, the immeasurable love of God. Oh, Father God, heal mo. Pagalingin niyo mga pusong sugatan at magawang makapagpatawad. Aba, pagalingin niyo po. You can cry. Oh God, sapagkat ang bawat isa ay willing, oh God, na tumanggap ng higit na pag-ibig mula sa'yo. Pero hindi nila magawa dahil sila ay sugatan. Ama, most loving God, you are the source of love. You are the author of love, and you are love. Hiniling ko po, Ama, sino man ang nasa aming kalagitnaan na ngayon ay kailangang gumaling, hiniling ko, Ama, from your throne of grace, heal the wounded heart. Heal them. Nire-reach out ka ngayon ni Lord. Iniabot niya yung kanyang kamay sa'yo. Iabot mo rin ang puso mo sa kanya. Release. Kung sinasabi mo, naniniwala ka na kayang gawin lahat ni Lord, ito na yun. Ito, ang umuwi ka na ikaw ay malaya. Malaya sa galit, malaya sa hinanakit, malaya sa sama ng loob, malaya sa revenge, malaya sa anumang mali sa iyong isip. Oh God, malaya sa iyong sins from the past. Gusto ni Lord palayain ka sa iyong kasalanan. Kung may naghahari man na kasalanan, I plead the blood of Jesus in your life. Oh God, we are in your very presence right now. Your love never fails. And your love, oh God, is the greatest. Makasalanan pa kami, minahal mo na kami, Lord, salamat. At ngayon, higit pa dahil kami mga anak mo, ang gusto mo, masayang pamilya. Ang gusto mo, good future. Itong inihanda mo. Pero this time, ang gusto mo, umuwi ang lahat ay malaya sa kasalanan. Malaya na sa galit, hinanakit. Sige, taas mo yung kamay. Iabot mo sa Panginoon. Lord, I need you. Lord, I need you. Here I am, Lord, I need you. Sige, lahat tayo, alam natin, kailangan natin ang Panginoon. Kailangan natin ang Panginoon. Gusto mo, siguro ang iba sa atin, gusto natin maging channel of love. Pero we cannot give what we do not have. Ngayon, Father, release much of your grace. Release, oh God, your power that set everyone free. In the name of Jesus. Release, oh God. Set everyone's free, Lord. Believe, Abba Father cares for you. Love you so much. Hindi niya tinitingnan na yung past. Hindi niya tinitingnan na yung nakaraan. Tinitingnan niya ay ang dugo niya na nakabalot sa'yo. Just believe. Just believe. Father, salamat, tinataas ko po sa iyo ang buhay ng bawat isa. At ngayon, buong puso ka naming aawitan. Can't forget, I still remember the place you found me and I surrendered. Saan ka ba kinatagpo ni Lord? Covered my shame and saw my need. Oh, Jesus. Oh, thank you. You found us, Lord. Hope and a future. Yes, thank you, Lord. My heart is yours. Sabihin natin, nakatas ang ating kamay sa Kanya.
I am loved only because you first loved me. Oh, Jesus, thank you for your great love. Oh, Jesus, we love you. Jesus, I love you. Oh, I love you, Lord. Yes, I love you. Because you first loved me. You first First love me. Maniwala ka, church. Your sacrifice is overwhelming. Suffered and died because you love me. I'm alive only through Christ who first loved me. Oh, I love you, Lord. Sama-sama tayo, Jesus. Jesus, I love you. Oh, I love you, Lord. Nagpapagaling si Lord. Yes, I love you. Because you first loved me. Because you first Love me. And I love you. Natutuwa si Lord sa ating sinasabi. Jesus, I love you. Oh, I love you, Lord. yes, I love you. Because you first loved me. Sealed by the blood of Jesus. Nothing can tear me away. Let us declare. Nothing can tear me away. from Sealed by the your blood of love, Jesus. Lord. Nothing can separate Your heart. from mine. Healing flow. Healing. 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 Freedom. Your love, Freedom. I am yours. I am yours. Nothing can Tear me away from my heart, Lord. Nothing can separate your heart. Declare it. Declare. 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 Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am For the last time. yours. Nothing. Can tear Yes. me away Para basa from kaya your ralaba. love, Lord. Siya ya ya ya. Nothing can Ya ralabahay. separate your heart From mine. Nothing Can tear me away from your love, Lord. Declare it. Declare. I am yours. Declare. I am yours. I am yours. I am yours. Nothing can take. I love you. We are yours, Lord. I Love you. Oh, I love you, Lord. Yes, I love you. Itong gusto marinig ni Lord. You first love me. Oh, I love you. Say, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, I love you, I Lord. love you, Lord. Pwede ba this time, in the presence of God, kung nariyan ang asawa mo, yakapin mo. Nariyan ang anak mo, sige, I will pray. No one can touch your relationship and no one can stop God loving you. Sige, kung nariyan ang asawa mo, anak mo, lola mo, sige, puntahan mo, lapitan mo. I will pray. Kiara barabahay. O may kagalit ka, lapitan mo na, release forgiveness. Oh, ang kapal, grabe. God is pouring out His love. Ito yung gustong makita ng Panginoon. Yarabay. Release forgiveness. Yokoraba. Oh, the Lord is setting you free. Free from the past. The Lord has forgiven you.
And Father, I declare, oh God, ang isang happy life, happy family. Ito yung program, ito yung disenyo mo. Ito yung disenyo mo sa bawat isa, magmahalan. Magmahalan, magrespetuhan, maggalangan, magsunuran, magtulungan, magpanalanginan, magpatawaran. And Lord, habang ginagawa ito, ang chain ng kahirapan ay napuputol. Ang chain, oh God, na inilagay ng kaaway na di-destroy. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ang maganda mong plano sa pamilya, Lord, it will prevail, Lord. Hurayaralay sa lahat ng narito. Father, taas mo yung kamay. Father, release much of your love. Pakapuspusin mo ang bawat isa ng iyong pag-ibig. Let it flow. Let it flow. Of a Father's love. Of a Father's embrace. Let it flow. Mawash away lahat ng nako-contaminate sa relationship. Huyaralahaya. Lord, I dedicate this family of J1 Family Bawan, maging nasa online, mula first service, second service, maging nasa tahanan. I rededicate everyone's family. We are yours forevermore. Kaming nag-commit. Lord, ito ang plano mo for us to be a channel of your love because we receive much from you, Lord. And we believe we will continue to receive daily much of your love because you, our God, is in us, producing love upon love, upon love, upon love. In the name of Jesus, we are victorious and we are super blessed. Everyone are super blessed. Everyone are victorious. Happy, happy family. Deklaro po tayo. Happy life, happy family to everyone. In Jesus' name. Amen. Ang papuri po ay sa Panginoon.